Isang pagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Meron po akong tanong para sa umagang ito. Sino po sa inyo ang nangangarap umasenso? Meron po tayong kasabihan na para daw po umasenso, kailangan natin ang sipag at tiyaga. Yun po yung lagi nating naririnig sa mga kasabihan. Pero para sa atin pong mga Kristiyano, para umasenso ay kailangan po natin siyempre yung sipag at tiyaga, pero nandun din po yung pananalig sa Diyos, yung pananalangin at yung pagkilos na mayroong kasamang paggawa at pagkakawang gawa. So para po sa umagang ito, nais nating pag-usapan itong topic natin sa araw na ito tungkol po sa pag-asenso. Tayo po ay sumandaling yumuko at tayo manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na kami ay muling nagkatipon upang sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Pagyamanin po ninyo ang oras na ito ng aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Patuloy po kayong mangusap na mayroong kapangyarihan. At hinihiling po namin ang kapangyarihan, ang presensya at patnubay ng inyong Santong Espiritu na patuloy na magpapaunawa at magbibigay ng inspirasyon upang tubos naming maunawaan ang mensahe na nais po ninyo na aming tanggapin sa araw na ito. Ito po, Panginoon, ang aming dinadalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, sa araw pong ito ay naroon tayo sa ika-7 Sunday ng Easter. At atin din pong ipinagdiriwang yung tinatawag na Ascension Sunday. Dito po nanggaling yung salitang pag-asenso. Sa palagay ko, yun po yung aking nakita dahil yung ascension, kung atin pong titingnan ang kanyang kahulugan ay yung pag-akyat. At kapag sinasabi natin ng isang tao ay umaasenso, siya po ay tumaranas ng pag-akyat, no? Kaya pag-progress doon sa kanyang buhay. Ito po yung ating pag-uusapan tungkol po sa pag-asenso. At yung pag-asenso na ito ay pag-asenso bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Mahalaga po na makita natin dito po sa kasulatan na ating pagbubulay-bulayan at nais ko pong basahin yung ating pong mga talata mula sa mga gawa, kabanatang 1, talatang 20 hanggang 21. Sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag nang tirhan ni numan. Nasusulat din, ibigay sa iba ang kanyang tungkulin. Kaya't dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya'y isa sa mga kasama namin sa buong panahon. Kasama kami ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismohan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. Kaya pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Husto. Pagkatapos sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maging apostol na gaganap sa tungkulin tinalikdan ni Judas nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili, kaya't siya ang nadagdag sa 11 apostol. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Nais nating tingnan na yung karanasan ng mga alagad na sila ay nabawasan ng isa, at ang alam po natin na ang nabawas sa kanila ay walang iba kundi si Judas. At ayon sa ating binasa, makikita po natin na hindi lamang sila yung 12 ang laging kasama ng ating Panginoon. Meron pang ibang mga sumusunod sa ating Panginoon, pero hindi pa sila kinoconsider na disciples, no, ng ating Panginoon.
At noong nawala si Judas, naging 11 sila. Nang binasa po natin ay nagpapahayag na kinakailangan meron pong papalit. At sila ay pumili ng dalawa na lagi nilang kasama. Na meron pong mga qualification dito na sinasabi natin po yung ating pag-aaralan ngayong araw na ito. At ito pong pagpili nila ay pinili nila ang dalawang tao. Ito po ay si Matias at si Justo o yung tinatawag na Barsabas. At sa kanila pong pagpili, ang kanilang napili, pagkatapos silang ito ipanalangin sa Panginoon, sabi nga nagpalabunutan sila, at ang napili ay si Matias na nasama doon sa 12 alagad ng ating Panginoon. So tingnan po natin ano po yung binanggit dito ng mga qualification para ikaw ay makasama doon sa 12. Ibig sabihin, ito pong dalawang pinili nila, no, bago ito nabunot, ay mahalaga po na ito'y laging kasama nila. No? Dahil makikita po natin dito na ang sinabi ni Pedro ay yung kasama nila. At makikita ho natin na kasama saan, sabi mula noong bautismohan ni Juan ang ating Panginoon hanggang dito po sa tinatawag na ascension, yung pag-akyat sa langit. Naalala po natin nung pinili ni Jesus ang mga alagad, ang sabi doon, ang pinaka-primary na reason kaya pumili ang Panginoon ng kanyang mga alagad ay para makasama niya. So dito, patuloy pa rin consistent po yung sinasabi dito sa ating pinag-aaralan na yung pipiliin nila yung kasama ni Jesus. Kaya yun po yung first qualification, yung kasama ni Jesus. Na makikita ho natin na mula doon sa panahon na binautismo ng ating Panginoon, nang siya'y tumawag ng mga alagad, nung siya ay nakaranas ng pagtukso doon sa ilang, yung pangangaral ng ating Panginoon, yung paggawa niya ng mga himala, nung siya ay dakipin at ditisin at ipako sa krus at mamatay, hanggang doon sa pagkabuhay na maguli. At ito nga sa huling bahagi ay yung pag-akyat sa langit. No? Kasama rito yung 120 na nakasaksi doon sa pag-akyat ng ating Panginoon sa langit. Kung titingnan po natin doon sa Resurrection Sunday hanggang doon sa Ascension, sabi nga 40 days. Kung bibilangin natin yung mga araw, yun po ay araw ng Thursday. Yung pag-akyat ng ating Panginoon doon sa kalangitan. Ito po yung sinabi ni Apostol Pedro na napakahalaga na nasaksihan, nakasama. Kaya nga yung pangalawang qualification dito, hindi lamang nakasama namin, sabi, nakasama ang Panginoon mula doon sa bautismo hanggang pag-akyat sa langit, kundi nasaksihan talaga nila, hindi sila absent. Sila po yung nakarinig ng mga aral ng ating Panginoon. Sila yung mga nakakita ng mga himala na ginawa ng Panginoon. At sila din po yung nakaranas noong mga ng bagyo, yung saksi sila doon sa mga himala na ginawa ng Panginoon, yung turning water into wine, no, yung pagpapagaling sa mga may sakit at yung pagbuhay sa patay. Ito po yung mga karanasan at naranasan din nila personal yung pagpapatawad ng Panginoon, no, yung healing, yung forgiveness. So ito po yung mga bagay na nadama at sila mismo ngayon yung nagpapatunay at nagpapatotoo tungkol doon sa muling pagkabuhay ng Panginoon. No, kagaya nga ng unang magpakita ang Panginoon ng unang gabi na siya'y nagpakita sa mga alagad, linggo, sabi nga, pinakita niya yung kanyang sugat at siya ay dumating doon sa pagtitipon ng mga alagad. Bagaman nakapilid ang pinto, dumating siya. Ngunit ang sabi, absent itong si Tomas. At itong si Tomas ay hindi siya naging saksi doon sa unang pagpapakita ng Panginoon sa mga alagad matapos siyang magbuhay na maguli. Ngunit doon sa pangalawang pagkakataon, nakasama na itong si Tomas. Kaya ito ho yung mga pagsaksi, yung mga pagpapatunay. Hindi sila pwedeng maging bahagi ng
mga alagad kung sila ay hindi nakasama ni Jesus at hindi sila naging saksi sa mga tinuro, sa mga pagkilos at mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng ating Panginoon. Kaya dito, yun po yung qualification. At syempre nga, sila ay nanalangin sa Panginoon. Sabi niya, alam po ninyo ang puso naming lahat, Panginoon. At ngayon inilalagay namin sa inyong kamay kung sino po sa dalawang ito ang inyong pipiliin. At ang ginamit nilang paraan sa pagpili ay sa pamamagitan ng palabunutan. No, so, doon nakikita ho natin na naniniwala sila na hindi mga desisyon nila ang magkakaroon ng kaganapan yung pagpili, kundi sa pamamagitan ng pananalangin nila, pagbubunutan ay mapipili nila kung sino yung nais ng Panginoon na madagdag sa mga alagad. Pinag-aaralan po natin ang lahat ng ito sapagkat nais nating tingnan na yung tinatawag na pag-asenso. No? Kasi kung titingnan natin itong si Matias at si Justo, kasama sila ng mga alagad pero nasa ano lang sila, nasa sideline lang. Kumbaga sa basketball, kung merong tinatawag na mga superstar, yung mga first five, itong mga alagad na ito, yung kasakasama doon, hindi sila mga manlalaro. Sila lang yung mga tinatawag na mga water boy. Yung mga tagabigay ng tubig, yung nagbibigay ng towel, no, yan, at yung magmamasa-masahe. Pero kasama sila, nandun sila, saksi sila. At dumarating ang panahon na sila ay iaangat, iaakyat doon sa kanilang kalagayan bilang mga tagasunod papunta sa pagiging mga alagad at apostol ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ito po yung challenge sa atin bilang mga alagad, no, meron pong panahon na tayo ay iaakyat, iaangat ng ating Panginoon doon sa ating kalagayan. Sabi nga sa pagiging tagasunod, sa pagiging leader, no, bilang tagapag-aral, darating ang panahon tayo naman yung magtuturo. Bilang mga inaakay, darating ang panahon na tayo naman ang mag-aakay. At ang magandang balita dito mga kapatid, dahil tayo ay pinili ng Panginoon, kasama doon yung kapangyarihan. Tulad nga na napag-aralan natin noong nakaraang mga araw, kapag tayo ay bahagi doon sa programa ng Panginoon para ipahayag ang Ebanghelyo, kalakip nito yung kanyang provision, yung protection niya, no? At yung kanyang kapangyarihan na ipagkakaloob. Ito sabi nga, kung tayo sumusunod sa kanyang kalooban, nanatili sa atin yung kanyang mga salita. No? Ano man yung ating hilingin. No? Sabi nga, hindi lang yung basta mga kailangan, kahit ano yung ating maibigan ay ipagkakaloob ng Panginoon. So meron tayong kapangyarihan para lalo tayong gamitin ng Panginoon dahil yung ating mga panalangin ay tunay na tinutugon niya. Kaya mga kapatid, kung titingnan po natin, pinipili ng Diyos yung mga alagad para umasenso. No? At sino yung pinipili niya para umasenso? Yung tinatawag nating mga KSP. Alam nyo, kung totoo, kung tinawag ng Panginoon yung mga alagad, sila ay mga kulang sa pansin. Sila yung mga hindi tinitingala ng lipunan. Sila yung mga hindi marurunong na tao, unlearned. No? Sabi nga, unlearned. Sila yung mga hindi kinikilala dahil sila yung mga pangkaraniwan lamang na mga Hudyo. No? Hindi katulad ng mga pariseo, mga eskriba, at yung ibang mga alagad na nag-aaral doon sa mga pariseyong ito, doon sa mga rabbi. Pero ang Panginoon ang pinili niya yung mga rejected, yung mga kulang sa pansin, no? At ang magandang balita dito, sabi nga hindi sila qualified, pero kinwalify sila ng ating Panginoon. Kaya wag po tayo manghihinaan ng loob. Kapatid, sa panahong ito na tayo ay naghahangad na umasenso, walang imposible. Pero ang mahalaga ang pag-asenso natin dahil meron tayong pananalig sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon so Kristo. Meron tayong malapit na kaugnayan sa Kanya at tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Kaya kasama dito yung KSP, yung tinatawag natin, tayo ay laging kasama ni Jesus. Kaya mahalaga po yung daily devotion, yung prayer natin. No, dahil yun po yung nagpapatunay na kasama tayo ng Panginoon, nananatili tayo sa Kanyang mga salita.
at siya'y nananatili sa atin. At tayo po ay patuloy na nagiging saksi, hindi lamang tayo saksi doon sa mga bagay na naranasan ng mga alagad nung unang panahon. Saksi tayo doon sa mga pagkilos na ginagawa ng Diyos sa ating panahon. Meron pa rin tayong napapakinggan na mensahe dahil nga sa ating mga devotion na ginagawa, yung pagbubulay-bulay ng salita, pag-aaral. Nakikita natin yung pagkilos ng Diyos sa panahon ngayon dahil yung ating mga panalangin ay kanyang tinutugon. No, ito lang nakaraang linggo, marami po tayong ipinag-pray at meron na po mga text messages sa akin na sabi sa akin, Pastor, salamat po dahil yung atin pong ipinanalangin ay nagkaroon na po ng katugunan. So yun po ay mga karanasan sa ating panahon ngayon na napapatunayan natin na totoo ang Diyos at siya'y makapangyarihan. Kaya meron po tayong patutunayan, meron tayong ikukwento, no? Meron tayong patotoo, kaya tayo sumasaksi para sa ating Panginoon. At ang maganda diyan, patuloy tayong pinipili ng Panginoon upang yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagpapala ay ibuhos sa atin upang maging saksi tayo na meron tayong Diyos na tumutugon sa ating panalangin at gagamitin niya tayong inspirasyon para sa ibang mga tao. Kaya nga mga kapatid, pinipili ng Panginoon upang iakyat para umasenso ang kanyang mga alagad na KSP. Yung kasama ni Jesus, yung sumasaksi para sa kanyang kapangyarihan, pag-ibig at kagandahang loob at patuloy na pagsunod. No? Yung atin pong, yung pagpili ng Panginoon sa atin ay dahil tayo ay mayroong pagsunod. Kaya yan po yung KSP. At bawat isa sa atin ay tunay na makaranas ng patuloy na pag-iingat, pagpapala ng Panginoon, lalo na itong panahon ito. Yung mga umaasenso sa panahon ngayon, ito po yung mayroong sipag at tiyaga. At lalo't higit kapag mayroong kang pananalig sa Diyos na mayroon siyang magandang plano sa buhay mo at ikaw ay patuloy na nananalangin at sumusunod at ginagamit mo yung iyong buhay para kumilos, para abutin ang marami pang mga tao na nangangailangan ng pagkalinga, ng pagpapala at kapangyarihan din ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya sa diwang ito, patuloy nating pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan, kagandahang loob. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.